Okay, live in 1 minute. Muli na kami po ay magsasagawa ng ating gawaing paghahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng podcast na ito. Kapatid na Jeriel, kumusta kayo Magandang dyan? hapon, magandang gabi po at mga saan man kayo naroon dako ay sana maabot kayo na itong ating pagpapahayag na ito. Ito po yung mga katanungan, kapatid na Erning, na ibinabato natin at tinatanong din sa atin ng ating mga tagapakinig. Pero itinatanong din natin sa iba't ibang iglesia o sa iba't ibang relihiyon na kinaaliban ng maraming tao. Pero particular tayo sa isang relihiyon, yung Iglesia ni Cristo. Bakit po? Sapagkat doon kami nanggaling. Kami po ay mga dating ministro ng iglesia niya. Na kini-question namin, hindi yung religion nila, kundi yung aral na itinuro nila at yung aral na ipinakain nila sa amin. At ano ang ibinunga noon sa mga miyembro? Maring maganda sa paningin nila, no? Pero actually, kapatid na Erning, marami tayong dapat siyasatin doon sa mga itinuro na yun dahil yung attitude natin nasabi natin gusto nating maging isipan natin ng Kristo pero actually hindi tayo nalikha naka-attitude o kaisipan ng Kristo dahil doon sa mga doktrinang ipinakain sa atin. At yung mga nagpakain ng mga doktrinang yon, nako, ay alam naman na po siguro ninyo kung ano ang naganap sa kanilang sambahayan, lalo na yung pinakapangunahing pinuno, kung ano naganap sa kanilang pamilya. Yan ay hindi natin ikinatutuwa kung ano man naganap ng masama, no? Pero may dahilan. Yun ang ating pong inihahayag ng programa. Yung mga katotohanan na dapat makita ng tao. Ito po yung ibang perspective, ibang foresight, no? Ibang point of view. Kasi yung point of view ng ibang tao dapat din makita ng mga miyembro ng iba't ibang religion. Makakita kayo ng ibang point of view at saka kayo mag-aral, magsaliksik. Pati na Erning. Kapatid na Jeriel, tayo mananalangin muna. Panginoon po namin Diyos, minsan pa na kami ay nagsasama-sama, kung hindi man pisikal ay sa pamamagitan po ng modernong teknolohiyang ginagamit namin, nakakarating ito sa iba't ibang dako ng mundo. Kaya aming hinihiling na sana'y sa amin po na paghahayag ng mga katotohanang nakasulat sa Biblia at ang mga kaganapang nangyayari sa panahon namin, nawa po ay samahan mo kami upang maihayag ng maliwanag ang aral mo, mga katotohanan galing sa iyo at hindi ang mga kaisipang siyang ipinalalaganap ng ibang mga mangangaral na hindi naman ayon at batay sa iyong kalooban. Kung ito may aming mababanggit, naway wag silang magdamdam, kundi maging kasama namin sila sa pagsusuri para makita namin ang tama at yun ang aming maibuhay at sundin para kami po'y maging tunay na alagad mo. Umaasa kaming pinatawad mo na rin po ang aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Ang lahat ay dalangin namin sa tanging pangalan po ng iyong anak, ang aming tagapagligtas, si Yahushua HaMashiach. Amen. Amen. Okay, kapatid na Jeriel. Good evening. Ay, Okay. naku, episode 147 na tayo, mga 147 kapatid. na tayo. Yeah. Malayo-layo na to. Marami-rami na tayo na pag-usapan. Kaya yung iba na nagtatanong sa atin, ba't hindi ba kayo babalik? Isipin nyo, 147 na po ito na episode. Yan na ho natutunan namin. No?
Kasi kailangan magsaliksik ang tao. Diyan namin kayo naakit. Magtanong. Magtanong kayo. Tingnan ninyo kung ang isinagot sa inyo ay talagang biblical. Una, paalala uli sa ating mga programang ganito, no? Dalawang klase ang preacher na maaari nyo makasagupa. Pero pare-parehong nagbabasa ng Biblia yan. No? Lalo na kung Christian preacher yan. Pero ang titignan ninyo, yung bang binasa niya, yun po ba ang mensahe nung nagsulat na author ng Biblia? O mensahe niya, kasi dalawa yan. Exegesis, dapat mensahe ng author. O eisegesis, baka mensahe ng preacher. Yun ang nakakarating sa inyo. Pag mensahe ng preacher, ano po, yan po ang estilo ni Satanas. Kaya kita niyo po si Satanas, bumuklat din ng Biblia sa harapan ng Panginoong Yahusha, kapatid na Erning. Gumamit ng nasusulat. Gumamit ng nasusulat eh. Pero yung ba ang mensahe doon sa nakasulat, kapatid na Erning? Aba, hindi. Dinagdagan niya. Kung di man dinagdagan, binabawasan niya. Tsaka pinapalitan yung meaning. Ano po? So, Tama. ang diablo, kung magbuklat ng Biblia o sabi nga sumipi o magsalita ng nakasipi sa Biblia, ay eisegesis way of reading the text. No? Kaya mag-iingat tayo. Kami po, ilagay nyo rin doon sa microscope na yun. Tingnan nyo kung ang aming ipinapahayag sa inyo, yan bang pinapahayag yung dalawa? Yan ba talaga ang mensahe ng author ng Biblia? Yung nakasulat, yung mga apostol, yung mga propeta? O hindi siya sa atin po ninyo. Ngayon, kapatid na Jeriel, mayroon yata tayong paksa na yun ay itinatanong ng ating mga kaibigang interesado sa mga bagay na espiritual, ano? At yun nga, ang ilabas nga natin yan, kapatid, pakilabas natin yung tanong na yan. Is it true that membership in the INC or Iglesia ni Cristo is necessary for salvation? Well, ang sagot ko po dyan, kapatid na Erning, depende anong iglesia ba yung pinag-uusapan nyo? Yung iglesia nyo ba ni Cristo na iglesia ni Cristo ngayon na mayroong malaking templo at mayroong Philippine Arena, yan ba tinutukoy nyo? Kung yan ang tinutukoy nyo, no, medyo kailangan nating siyasating mabuti. Alam nyo po, totoo yan Merong pangako ang Kristo doon sa iglesyang itinayo niya Na yung iglesyang itinayo niya, kapatid na Erning, ano po, natalikod yun noong unang siglo. Sinasampalatayan natin yan Ano? Pero nung matalikod yan, may hula. Meron ako ibang tupad doon sa malayong silangan Sa mga pulo ng dagat. Sa mga pulo ng dagat. May hula yan No? Kaya ang iglesia, sabi ng Kristo, siya pintuan, pumasok ka, maliligtas ka. Hindi ligtas, maliligtas. Na po? Kapag pumasok ka doon sa pintuan. Ayan. Yan ang ating aalamin. Gaano ba kalawak yan? Pero bago po yan, meron po ba tayong pakikinggan na pinipreach ng Iglesia ni Cristo? Ang alam ko ay meron silang itinuturo sa atin at naging tayo noon ay nagtuturo din ng ganon na malibang ang tao ay pumasok sa iglesia ay hindi sila magtatamo ng kaligtasan. Meron bang nagtuturo hanggang ngayon ba meron yata silang bagong pang-akit no? Bagong mababasa Meron silang mga itinuturo na yun na nga, yung kailangan talaga ang tao mag-iglesia Pag hindi ka nag-iglesia, wala kang kaligtasan. Ito yun, no? Pakinggan natin. Hinihikayat natin ang mga tao na mag-iglesia ni Cristo. Yan ba nasa Biblia? Opo, nasa Biblia po yun. Ang tao, upang maligtas, ay talagang kailangan akitin po sa iglesia. Ano katunayan? Ganito po ang mababasa kapatid na Arnel at kapatid na Jerry at maging sa aming mga taga-subaybay. Dito po sa Efeso sa 3 at 6, sa isang saling English po ng Biblia sa pagkakaliwat na po sa ating wika. At ito ang lihim na ang mga hintil ay magkakaroon ng kanilang buong bahagi kasama ng mga Hudyo sa lahat ng mga kayamanang mamanahin ng mga anak ng Diyos. Sila ay kapwa inakit na mapabilang o umanib sa kaniyang iglesia at ang lahat ng mga pangako ng Diyos na mga makapangyarihang pagpapala sa pamamagitan ni Kristo ay napaukol kapwa sa kanila nang kanilang tanggapin ang ebanghelyo tungkol kay Kristo at ang kaniyang ginawa para sa kanila. Sa binasa. Ayan.
Kaya inaakit pala sa iglesia para maligtas. Yun ang sinasabi. Bumabasa sila ng talata. Maganda. Yun naman talatang binasa na yun, kapatid na Erning. Alam nyo, yun ay bagong salin yata, no? O hindi So, mo lang saling binanggit, Brad. Sa Ah. saling English daw, hindi mo lang binanggit kung anong saling English. Oo. Okay? Hindi na, pero Baka sila meron nagsabi. silang saling English na tinagalog nila. Okay? Mhm. No problem tayo doon, ano? Kasi una, wala naman na tayong makikitang original Original. na salin ng Biblia eh, yung original na writings ng Biblia eh. At kung makita man natin yun, wala tayong matututunan doon, kapatid na Erning. Bakit? Bakit wala tayong matututunan pag nakita natin yung original na pagkakasulat ng Biblia? Una, hindi natin kayang basahin yon. Yun ang number one. Hindi natin maintindihan. Kaya pinaintulot ng Diyos na magkaroon ng iba't ibang salin. Ngayon, kung nagkaroon ng iba't ibang salin, ayan, may kanya-kanyang interpretasyon. Yung binabasa ng ministro, no, ng Iglesia ni Cristo, wala tayong tutol doon. Nakasulat sa Biblia. At kung anumang salin ng Biblia yung pinagkunan nila, tama yun. Inaakit. O sige, inaakit. Ha? Yun naman ang sabi, agawin sa apoy, di ba? Preach the gospel. Nakasulat yun. Pero ang tanong sabi nga, inakit sila. Sila, hindi kayo. Sila. Yun yung mga hintil. Yun yung mga naunang sumama dun sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Yahusha. Di ba? Yun. Ngayon, alam natin, sinasampalatayan na natin yung hula. May hula na matatalikod yung iglesyang yun eh. Yung mga inakit na yun, natalikod po yun, kapatid na Erning eh. Tama. Natalikod yun eh. Alam natin yan. Alam din ng mga iglesia ni chairman yan eh. Alam din ng mga iglesia yan na yung unang iglesia, natalikod yun. Pero natatandaan ba ninyo, mga kapatid, na bago na mayapa yung dating tagamalang pangkalahatan ng iglesia, meron siyang binanggit, kakatok ang pagtalikod dyan sa iglesia. Yang iglesia niyan. At meron ding itinuturo sa atin, kapatid na Erning, na yung ikatlong bahagi ng iglesia, yun yung sa malayong silangan, sabi nga dadaan sa apoy. Parang ginto, susubukin, parang pagsubok sa ginto at sa pilak. Yung po bang ginto at pilak, pagka dinaan mo sa apoy, nawawala yung mga dross Nawawala yung mga tanga. Yeah. Hindi yung mga tanga. Sabi nga, tanga. Sa Tagalog, yung dross, tanga Pagka nagkamali ka ng pronunciation doon, kapag din na, nagiging tanga di ba? Pero, katangahan din yun pag hindi mo nakita Pag hindi mo nakita yung katangahan pa rin yun. So, magiging tanga ka na, magiging tanga ka. Kaya sa katangahan, magiging tanga. Ibig sabihin ng tanga, kulang sa kaalaman. Ayun, nagkulang sa kaalaman. Kasi hindi nagsaliksik Hindi nagsiyasat. Hindi niya maipaliwanag kung ano yung kanyang pananampalataya. Ngayon, kapatid na Erning, alam nyo, yung hula na yan, gusto natin uling ipaalala sa kanila. Sige, basahin natin. Ayan, babasahin po natin yung hula diyan sa iglesia. Ang babasahin natin ay nakasulat dito sa Isaias. Bago ko i-share sa inyo, hanapin ko muna dito sa Isaias. Kasi maganda ring makita ninyo nababasa rin po ninyo. Sa 24 ng Isaias, na ang salin ay New International Version. English ito. English. At least meron kaming New NIV po ito. Mabuti rin yung sinasabi natin yung salin Yung iba ayaw nila. Maghahanap ka pa ng marami doon para makita mo yung inaano nila No? Ito sige, ito na nakita ko na. So ito ay ating i-share. Yan, mag-share tayo ngayon. Share. Yan. Allow. Share. Ayan, nakikita na po ninyo, Basahin natin dito sa 16. Ayan, Ito, binabasa natin yan. Talagang sapul na sapul yan, Yan talaga yung iglesia sa malayong silangan, Ako sinasampalatayanan po natin yan, kapatid na Erning, Hindi tayo pwedeng humiwalay dyan sa hula na yan, Pero alam nyo, meron nangyari dyan sa iglesia niyan. At tingnan nyo, from the ends of the earth, we hear singing, glory to the righteous one. But I said, I waste away, woe to me, the treacherous betray. With treachery, the treacherous betray. So merong pagtatraidor na magaganap. Pero sino ba tinutukoy niyan? Ito, therefore, sa 15, therefore in the east, give glory to Yahuwah.
yan pong the Lord, alam na, pinag-aralan na natin yan, yung maraming beses yan, no? Pag L-O-R-D na capital letter, yan po ang tetragrammaton, na yan po ang pangalan ng Diyos, na kapag isinalin yan doon sa wikang Ebreo, babasahin mo nang mula sa kanan papuntang kaliwa, ang letter na yan ay Yad, He, Waw, He. Yan ang letra. Pag binasa mo yon, ang pronunciation, Yahuwah. So, ayan. Kaya Yahuwah natin binabasa. Therefore, in the east, give glory to the Lord or Yahuwah. Exalt the name of Yahuwah, the God of Israel, in the islands of the sea. Kaya yung Diyos ng Israel, hinuhulaan na paglilingkuran, i-exalt ang kanyang pangalan from the islands of the sea. Manggagaling sa island of the sea yung mga tao na magbibigay ng mag-exalt sa pangalang Yahuwah. Ano ba yung islands of the sea? Hindi ho Israel yan. Hindi naman islands of the sea ang Israel. Siguro nagkakaisa tayo doon. Ano po, kapatid na yan? Siguro naman pag siniyasat nyo, hindi Israel ang tinutukoy niyan. Ang tinutukoy niya islands of the sea, yung kinatuparan nga, malayong silangan niya, Pilipinas yan Ngayon, merong pagbibitray. Ayan. Kasi ano ba inaasahan doon sa mga yon? Doon sa mga nag-give glory. Ayan, Yeah. Ang sabi diyan, ang narinig yung awitan, glory to the righteous one. Yun ang dapat na awitang marinig, kapatid na Erning. Yeah. Di ba? Glory to the righteous one. Ngayon, umaawit na kayo, mga iglesia. Hindi na glory to the righteous one lang. Glory to your hail to the king nyo nga hail to your emperor, hail to your TP. Ayan, meron kayong mga awit na ginawa para sa kanya. Sasabihin nyo, hindi naman anya pagpuri. Ano yun? Anong awit yun? Na siya na yung magdadala sa inyo, di ba? Kung ano-anong awit ang ginawa, nag-dedicate kayo ng awit. Pero tandaan natin, sa hulang yan, sa 14, meron nakasulat din. They raise their voices, they shout for joy. From the west, they acclaim Yahuwah's majesty. Ayan. Kaya dito sa west, nanggaling, nakarating dyan sa inyo, sa mga iglesia dyan, na ang mga taga-west, nag-shout for joy to acclaim Yahuwah's majesty. Ibinabalik natin kay Yahuwah yung karangalan para sa kanya. Yun ang ginagawa po namin ngayon. Kini-question namin yung iglesia, tama, may hula, pero pagka binasa mo ang hula, may pagtalikod na mangyayari. Yan yung ibinabala nung dating tagapamalang Pangkalatan. Kakatoka niya ang pagtalikod sa iglesia. Hindi lang ho kumatok, kapatid na Eranio Manalo, kung buhay sana kayo, hindi lang ho kumatok, nakapasok. Nakapasok yung pagtalikod. Yan ang nangyari. Nakapasok, hindi lang ho kumatok sa pinto. Nakapasok. Ano ginawa ng Diyos nung makapasok na? Ano ginawa ng Diyos dun sa anak na babae ng Sion? Hindi basahin natin dito sa Isaias din, sa 1 naman. Basahin natin. Ayan. 1:8 po ba yun? 1:8-9, yeah. Ayan. Daughter Zion is left like a shelter in a vineyard, like a hut in a cucumber field, like a city under siege. Yun ang nangyari doon sa anak na babae ng Sion. Parang syudad na under siege. Unless the Lord Almighty had left us some survivors, nagkaroon ng survivor. Kung di nagkaroon ng survivor, kung wala yung mga nanindigan, lalo na yung mga taga-west, naubos na sana, parang Sodoma, Gomora. Yan dapat na nangyari. Kaya sa ibang salin ang katumbas ng few survivors ay very small remnant. Ayan, basahin natin sa saling New King James. Ang New King James, eto yan. Hindi binabasa sa kanila yan Ayan, had left to us a very small remnant. Ayun, ito po, yun, nakasulat na yan. Kaya ang naiwan, napakakaunti lang ang natira doon po sa anak na babae ng Sion. Sinasampalatayan na natin ang anak na babae ng Sion. Iglesia yan. Pero nagkaroon po ng pagtataksil. Yung mga manggagawang taksil, nakiisa doon sa pinuno na hindi naman talagang tagapamahalang pangkalahatan. Sapagkat ang pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan
sa Mateo 18, at Mateo 28, talatang 18, ay ang Panginoong Yahushua. Nung siya'y lumapit sa kanyang mga alagad at sinabi sa kanyang mga alagad, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at lupa ibinigay sa akin. Kaya siya yung tagapamahalang pangkalahatan. Ang nagpakilala yung dating tagamalang pangkalahatan at saka yung anak niya ngayon. At tapos yung apo ngayon magpapakilala na rin na pinakamalakas na katulong na raw. Dahil magiging tagamalang pangkalahatan din. Yan ang mangyayari. Di po ba? So ito ang mga bagay na pangyayari, kapatid na Erning. No? Kaya yung sinasabi na yung iglesia, maliligtas ba yun? Aba, opo. Wala yun. Wala tayong tutol dun. Naroroon sa tunay na iglesia ang kaligtasan. Pero hindi na po yan yung iglesia ni Kristo ngayon. Bakit? Tumalikod na ho yan eh. Ang natira, yung napakakakaunting labi. O sige, dun muna tayo sa napakakakaunti. Kumpara nyo kami sa inyo. Napakakakaunti natin o hindi, kapatid na Erneng? Napakakaunti natin. Ay, nako. Bilang lang tayo, bilang na bilang tayo kung ilan lang tayo. Hindi ho kami nagpaparami. Ang Diyos, kasi ang nagpaparami sa iglesia, sino po ba, kapatid na Erning? Ang nagpaparami sa iglesia ay alam kong alam ng mga kapatid yan eh. Sasabihin ba natin, kapatid na Jerian? Siguro, mas maganda sabihin natin, basahin pa nga natin eh. Basahin natin. Saan talata natin mababasa yun? Mas marami ang mga ano kasi, maraming mga antikristo at marami silang madadaya eh. Yeah. Oo. Yeah. Kasi nung nagdadagdag sa iglesia, sabi nga eh, sa iglesia, kapatid na Jeriel, yung sinasabi nilang membership na yan, ay kaya yung census na yan ay delikado yan eh. Sapagkat kung ang census ang pagbabatayan natin, pag Israelita ka noon, dati, yung panahon ng bayang Israel. Di ba? Sa Acts 2:47. I-google mo nga lang eh. Ito. Sige. Tuloy. 47. Tingnan nyo para makita ninyo. No? Sige. Alam naman na ng marami ito eh. Kasi dapat babasahin natin yung nakasulat. Yeah. Ayun. Praising God. Ito po. Ito. Palakihin natin. Palakihin natin yan. Sumobra laki. Ayan. Sige. Ayun. Ito. Ayan. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. So ang nagdadagdag sa iglesia, ang Diyos. Ang tungkulin namin bilang ministro, mag-preach. Mangaral. Mangaral. Ang tungkulin ng tao, magsiyasat. Tingnan ninyo, yung bang itinuturo nito, ito ba talaga dapat kong sundin? Yan. Diba? Ito ba dapat kong sampalatayanan? Kapag sinampalatayanan natin yon, yung aral, at tayo binautismuhan, sabi nga, maliligtas ka. Paano yun? Madadagdag ka Saan? Doon sa iglesia na yun ang ililigtas. Kaya, ililigtas po ba iglesia, kapatid na Erning? Nakasulat yun. Kaya pero idadagdag ka ng Diyos doon. Sino ba nagdagdag sa'yo? Yung ministro. Bakit? Siya binigyan ng award eh. Kapatid na Erning. Sino ba binibigyan ng sertipiko? Hindi yung ministro na nagbunga. Hindi binunga ka ng ministro, hindi ka ibinunga ng Diyos. Anong mahalaga, kapatid? Katumbas ng Efeso 3:6 na binasa nila, ating babasahin naman, ito ay sa wikang Ingles, no? Sa easy. Sa easy. Nakasulat. Sige, hanapin natin. Ano po yan? Anong Efeso? Ano po yan? Efeso 3:6. Basahin natin. Ephesians 3:6. 3:6. Easy. Easy translation. Marami pong translation para madali nating maunawaan yung ano ba sinasabi doon. Kaya kailangan ikumpara natin sa easy. Ito po yung easy. Amplified. Yun yung easy. Kaya actual natin hinahanap ito, mga kapatid, para kasama kayo sa paghahanap. At saka isa pa, makikita nyo kung paano tayo naghanap. Ito yung iba't ibang salin yan Yan. Ano pong talat? 3:6. 3:6. Ayan na sa 3:6. Ayan. Makikita nyo. Ayun, yung merong linya. This is the message of God's good news. Gentiles as well as Jews may receive the good things
that God has prepared for His children. Tulad- Yung mga Gentile, sabi nga, Hmm. good news para sa Gentile, di ba? Mhm. Gentile as well as Jews may receive the good things that God has prepared for His children. We may Ayun. all belong to the same group of Ayun. God's people. Mhm. Ha? Like? Like we are His body. Ayun. Yun. Everyone who is united with the Christ Yahushua receives the good things that God has promised. Ayun. Ayun, Maliwanag. maliwanag, kapatid na Ernie. United with who? With the Christ Yahushua. Hindi yung kakani-kaning leader na I am one with. Initial na leader nila. United ka kay Yahushua. Oo, para Ito nga, ang problema, sino ba sinusunod nyo? O yun ang ayan ang tanong. tanong. Yan ang Yan tanong. ang tanong sa inyo, sino ba sinusunod nyo? Una, yung mga ministrong nagte-texto dyan sa television nila. Yan ba leksyon na yan, kayo nag-prepare? Hindi. O para lang kayong Bakit? newscaster Newscaster. na nagbabasa lang kayo na ng isinulat ng mga author, hindi naman kayo talaga nagsulat. Hindi naman talaga kayo gumawa ng report. Nagbabasa lang kayo. Kung ano ipababasa sa inyo, walang dagdag, walang bawas. Grupo, kapatid. Ang nakasulat Oo. dyan, we may all belong, yung mga Jews at saka Gentiles. Sino yung Gentiles? Yung mga hindi Jews sa laman. Ang sabi ng Apostol Pablo, we may all belong to the same group of God's people. Sa makatuwid, pagka ang tao ay tumanggap ng good tidings, yan ang ebanghelyo, na yan po ang aral ng ating Panginoong Yahushua, mapapabilang ka sa grupo ng mga taong sa Diyos. Sa ano itinulad? Like we are His body. Pinakikitang relasyon. Like we are His body, no? Na ang katawan na yun ang iglesia, ang ulo ang Kristo. At ang sabi rito, sino yung tunay, kapatid na Jeriel, na tumanggap ng good tidings? Everyone who is united with Yahushua, the Christ, or Christ, Yahushua, receives the good tidings that God has promised. The good things that God has promised. Kailan united ka sa aral ng Kristo? Yung bang aral na itinuturo nila? Yung ba ay aral ng Kristo? Aba, hindi. Dikta yun ng kanilang leader ni Chairman. Alam niyo po, kapatid na Erning, madali nating maturol yan. Madali nating maturol yan ano na yan. Kasi sila organized religion . Yung mga organized religion na yan, meron lang iisang trabaho yan . Alam niyo, nagkakaisa yung organized religion na yan. Katoliko, Iglesia ni Cristo, Protestante, sama-sama na. Yung iba't ibang religion, merong isang focus yan, kapatid na Erning. Yan din ang focus ng pinanggalingan natin na iglesia. Alam ko na ang ibig sabihin niyan, kapatid na Jeriel. Mukha yatang nabaling na sila sa pangangalakal . Meron tayo yatang ipapalabas sa kanila, ipapanood sa kanila, yung 10 pinakamayayamang relihiyon sa mundo. Yan. Tingnan niyo po pakinggan niyo, panoorin po natin ito. Ito. Mapapanood natin. Ayan. Nakikita po ba ninyo? Ilapalakihin ko na para mas magandang panoorin. Ayan, malaki na. Di ba? Yan, buong screen na yan. Pakinggan ninyo. Wala pang Define cult movement or new religious movement. Its founder, L. Ron Hubbard, established the first church in New Jersey. This church is also known as the Church of Scientology in Los Angeles, California. The Church of Scientology receives money primarily from donations and fees for its services and profits from the sale of books and other materials. Recognized as a church by the IRS, it is exempt from paying most taxes like all other churches. But the government periodically audits the business practices of a tax-exempt organization to ensure compliance. Top number 9 Church of Opus Dei. Opus Dei is an organization of individuals within the Catholic Church who strive to live Christian values in their personal and professional lives and in society. They focus on integrating their spiritual life with their social, family, and work life. The founder, Jose Maria Escriva de Balaguer, named the organization Opus Dei, believing it to be a work of God. Most of the members are laymen. There are only a few monks, and no monks or nuns. In addition to their charitable and social work, Opus Dei members conduct Catholic spiritual training and manage universities, schools, hospitals, publishing houses, and technical and agricultural training centers.
Nako. This is also the New York base of the secret right-wing Catholic order mentioned in the Kaya kapatid na Ernie, bago natin ipagpatuloy, kung meron kayong, nung napakinggan ninyo, sinasabi nila, yung kanilang mga churches na yan, meron silang school, meron silang tinatawag na hospital, di ba? At yung iba pa dyan, siguro nakikita, hindi na natin tatapusin yan, no? Yung ano, hahaba naman tayo masyado, concentrate tayo dyan. Pagka tinignan natin mabuti. Ayan po, ma-YouTube nyo, ma-google ninyo, top 10 na mga churches in the world na mayayaman. Ngayon, bakit yumaman? Yan ang tanong. Bakit yumaman? Yan ang tanong, ano? Meron po niyan meron tayo niyang mapapakinggan sa Pilipino, merong isang Pilipinong gumawa rin ng ganyan, isang vlogger din na gumawa ng ganyan. Ewan ko kung mapapakinggan ninyo itong vlogger na ito. Play lang natin yan. Play lang natin ng konti, ano, yung vlogger na Pilipino para makita ng mga tao o marinig ninyo ang sinasabi nila. Yeah. Ang Scientology ay may paniniwala na ang bawat tao ay isang immortal spirit na tinatawag na Thetan na patuloy na nabubuhay sa iba't ibang pagkakataon. Sinasabi ng simbahan na ang kakayahan ng bawat isa ay walang limitasyon kahit na hindi pa ito lubos na nadidiskubre sa pamamagitan ng kanilang mga spiritual process tulad ng auditing. Sinusubukan ng Scientology na tulungan ang mga miyembro na maabot ang kanilang tunay na potensyal. Ang yaman nila ay nagmumula sa mga donasyon, real estate at iba't ibang negosyo. May malalaking assets sila, kabilang ang kanilang headquarters sa Los Angeles at iba pang prime properties sa US. Kakaiba ang operasyon ng Church of Scientology, kung saan ang mga miyembro ay hinihikayat na magbigay ng malaking donasyon kapalit ng spiritual services na malaking kita na para sa simbahan. May balita na parang franchise system ang ginagamit nila sa mga local church. Para mga fast food na pareho ang setup kahit sa iba't ibang lugar. Pero lahat ng operasyon ay kontrolado pa rin ng central organization. Ayun. At pa, ang kilalang aktor na si Tom Cruise ay isa na sa mga miyembro ng Scientology. Number 9. Ayun, tingnan paraan yung franchises. Di ba ganyan yung mga local parang franchise pero kontrolado ng isang central. Correct. Yeah. Wala ko yan. O paano sila? Isa lang yung isa lang yung pagkain nga eh. At parang nga talagang franchise na restaurant eh. Diba? Pag pumunta ka sa McDonald's, yan isang franchise na restaurant, no? Ang nagdi-deliver diyan, isa lang nagdi-deliver ng mga hindi na nga nila niluluto eh, mina-microwave na lang eh, di ba? Microwave. Yeah. Kumpara nyo yung iglesia. Pareho eh. Yung mga ministro dala-dala na yung luto ng luto ng leksyon. Oh, sabay-sabay ite-texto yan. O, di franchise, di ba? Ano mapupunan ninyo? Ito pa, pangalawa, Church of England. Pang-siyam, ang Church of England na may estimated na yaman na aabot sa $13.84 billion o humigit kumulang 779.79 billion pesos. Ang Church of England ay opisyal na simbahan ng British royal family at itinatag noong English Reformation noong 16th century. Ang simbahang ito ay parte ng mas malaking Anglican Communion, pero ang focus nito ay sa England. Ito rin ang pangunahing simbahan ng bansa at nagtutulungan ng simbahan at gobyerno sa pamamahala. Malaking bahagi ng kayamanan ng Church of England ay mula sa kanilang malawak na real estate holdings at donasyon mula sa kanilang members. Yun. Ito namang Church of England, real estate at saka yung offering. Ayan. Di ba? Di ba may real estate din yung iglesia? Meron din eh. Meron din. Dito lang sa Amerika, nagbebenta sila at namimili. Isipin mo, real estate yun. Binibili. Di ba? Para saan? Pagkatapos, meron silang tinatawag na parang farm. Pagkatapos, yung araw, may mushroom pa. Hindi naman pinamimigay yung mushroom sa member. Pinagbibili. Doon sa Pilipinas, alam niyo, meron dong isang sabi nga kakilala natin, no? Na nagrereklamo kasi kawawa daw yung destinado nila dahil pag hindi nila binila ng tinapa, saan ang galing yung tinapa eh. Di ba? Ano raw? Sabi, ang magbabayad yung ministro. Sabi ko, totoo yan o hindi. So, we don't have any idea if that is true because di naman natin, sinasabi lang nila. Pero dito, nakakita talaga ako ng mushroom. Doon sa Virginia.
Kasi yung isa sa mga anak ko na dati pang nakatala dyan nag-uwi Mushroom. O mushroom. Talaga meron sila noon. So, we cannot deny that. It's a fact. Tapos, yung pa. Tingnan nyo pa ito. Iba pa. Ang kanilang endowment fund na pinamamahalaan ng church commissioners ay may halaga na $13.7 billion noong 2021 na nagbibigay ng 1.2 billion pounds na pondo kada 3 taon para sa mission at ministry ng simbahan. Kahit na may global challenges tulad ng pandemic, matatag ang financial performance ng simbahan dahil sa kanilang diversified portfolio. At alam mo ba, ang Westminster Abbey, isang sikat na lugar sa London, ay isa sa maraming properties ng Church of England. Number 8, Seventh-day Adventist Church. Pang-8 sa listahan ang Seventh-day Adventist Church na mayroong estimated na yaman na aabot sa... Teka ha, kapatid na Erning. Diyan galing si kapatid na Felix Manalo. 7 day, yeah. Oo, diyan niya natutunan yung 666 diba? Diyan niya natutunan yun. Tuloy natin. $15.6 billion o humigit kumulang 877.68 billion pesos. Ang Seventh-day Adventist Church ay isang Christian denomination na kilala sa kanilang paniniwala na malapit nang dumating si Jesus sa tinatawag na Second Coming. Para sa kanila, ito ay isang literal na pagbabalik ni Jesus kung saan bababa Okay. Tuloy ko muna sandali. siya mula sa langit at makikita ng lahat. Kaya isa sa mga dahilan kung bakit mayayaman ng mga Adventist ay dahil sa kanilang disiplina sa pamamahala ng pera. Kasama na ang tithing o ang pagbibigay ng 10% ng kanilang kita sa simbahan at offerings. Marami rin silang investments sa healthcare, education at iba pang negosyo. Kaya lumago ang kanilang Healthcare. Nako. Alam mo, kapatid na Erning, nung ako'y nasa Pilipinas pa noon, ang ospital namin, kasi wala pang, ang nanay ko nagtatrabaho ng araw, meron siyang healthcare. Ang healthcare namin, doon po kami sa Manila Sanitarium na pag-aari ng Seventh-day Adventist. Okay. So, may bayad yun. Nagbabayad ka doon. Pag na-hospital ka doon, may bayad doon. Parang private hospital yun no? So, negosyo yun ng Seventh-day Adventista. Ang Katoliko, meron din negosyo. May hospital din. St. Luke, St. Jude, at iba't iba pang mga santo na hospital. Ngayon, huwag na nating ituloy muna ito. Tapos na ito muna. Dahil 10 yan. Ang haba niyan, kapatid na Erning. Madami yan. Marami yan. Pero iisa lang yan, mga yan. Meron silang paaralan, meron silang ospital, meron din silang mga pabrika ng pagkain. Yeah. Ngayon, pag tinignan mo rin ang Mormon, kapatid na Erning, yung Mormon, hindi sila ganitong kasing yaman itong mga religion ito. Pero may negosyo din. Na ang negosyo ng mga Mormon, yung mga uniforme nung kanilang mga naglilingkod sa kanila, isa lang ang pabrika. Kasi dahil nung araw, pag tayo po ay, sabi nga, ang tawag natin doon banal na hapunan ang tawag ng iglesia doon di ba? Nung tayo ay ministro pa dyan, ang dapat isuot ng ministro kapag mangangasiwa ka ng banal na hapunan, pati yung mga pangulong diakono, puti na Amerikana. Wala ho ritong mabibilang puting Amerikana dito masyado. Magpapagawa ka, mahal naman. Pero may nabibilang pala, kapatid na Erning, pupunta ka doon sa Mormon Church. Mayroon doon. Meron silang apparel na para doon sa mga deacons nila, nagpuputi rin sila. Ngayon meron na rin sa iglesia ganyan Yeah, kumpleto na. Meron na rin sila, tawag nila, unlad, di ba? Yeah. Nila, hindi ho libre yun. Meron mga pagkain. Yun nga, may tinapa, meron kung ano-ano, yung unlad na yun. Meron din silang eskwelahan. Meron din silang ospital. Yeah. Di ba? Yung ospital, hindi naman po charitable hospital yun. Bayad. Hindi, may bayad. Nakasubo ka doon sa ospital na yun? Na-opera ako doon sa ospital na yun. Naubos yung sandry ko, nag-loan ako sa kanila. Teka, niloan mo yung sandry mo? Naubos. Teka muna, kanino bang pera yung sandry mo? Akin yun Ba't niloan mo? Yan ang tanong. Hindi, dapat pinila mo na lang. Bakit sila, gano'n na nga, ibig ko sabihin, may nakasulat pa doon na dedicated dito, ang hospital na to para sa mga kapatid, mga ministro. Pero yung pala may bayad, talagang
Ang sabi nga, negosyo nga. So makikita ninyo na ang mga religious organization, iisa lang ang takbo. Pero pag kinumpara ninyo yung mga religious organizations na yan ngayon, doon sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Yahushua, malayo doon sa model na itinayo ng ni Yahushua. Doon sa panahon ni Yahushua, kapag kami pangangailan yung kapatid, libre. Mag-aabulo yan yung magkakapatid dito sa isang lugar. Hoy, kailangan ng mga taga ron yung tulong natin. Padala yung tulong doon. Ambag-ambag yung mga kapatid. Yung mga kapatid Ganyan po ang patakaran doon sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Yahushua. Kailanman, hindi sila nagtayo ng hospital, kaya naman Hindi sila nagtayo ng kung ano-anong mga kapilya o kaya ay templo na pinangangatwiranan ng iba ngayon sa iglesyang pinanggalingan natin na ang Diyos dapat ay sambahin sa templo. Dahil alam mo ang paraan ng paggamit nila, kapatid na Jeriet, pabaliktad babasa doon sa aklat ng gawa na ang Diyos ay hindi tumatahan sa gusaling gawa ng kamay ng tao. Di ba? Pero anong katunayan na ito ang wika ay binago ng Panginoon Diyos? Babalik siya sa lumang tipan. Babasahin yung second at saka first temple. Kapo, nililito yung tao Di ba? Noon, kasi nga, alam niyo po, yung mga miyembro, tayo alam natin Pero alam niyo, nung ministro tayo, hindi rin natin alam hindi natin alam yan. Hamunin ko yung mga ministro dyan sa iglesia ni Chairman. Hindi nyo rin alam yung doktrina nyo, yung pinagtuturo ninyo. Teksto kayo ng teksto, dinadaan nyo lang sa lakas ng boses pasigaw-sigaw para yung tao, alam niya yung sinasabi niya. Hindi, siyasatin nyo mabuti. Alam niyo yung Biblia, bagamat yan ay isang buo, nakalagay the Bible o Biblia, ang Biblia. Meron kanya-kanyang kanya-kanyang bahagi yan Yung lumang tipan, na yun po yung tinatawag nating Tanak. Bakit Tanak? TNK, Torah, Neibim, at Ketubim. Hindi namin alam dati yan ano ba yung Torah? Yung first book. First 5 books na isinulat ni Moises. Yung po ang ginagamit ng mga Hudyo na batayan ng kanilang pananampalataya hanggang ngayon. Kaya pagka siniyasat niyo yung mga Jewish religion, bakit hindi nila tinanggap ang ating Panginoong Yahushua na siya ang Mesias? Kasi sabi nung isang preacher, kapatid Nerling, na rabbi, the reason why he did not receive that the Messiah is the Jesus that you preach, sabi niya, because he was trying to turn us away from the law of Moses. Yun. Totoo yun. Sinasabi nila. Kaya pala hindi siya tinanggap. Pinako siya. Tingnan nyo. Galit na galit yung mga Pariseyo. Yung mga Pariseyo, kapatid na Erning, yan ay mangangaral sa kautosan nino. Ni Moses yan. Yeah. Binabago yun ng Panginoong Yahushua Sabi nga, yung mga kautusan, obsolete na. May bago ng kautusan. Naku, hindi ayaw maniwala ng mga Hudyo. Ngayon, ang iglesia at yung Katoliko, pinagsama yan hanggang ngayon. Kaya nga meron tinatawag na Judaizers. Yeah, yan yung, kahit nung unang panahon, pag-aralan po ninyo, panahon ng mga apostol, may Judaizers na Sino yan? Yan yung galing doon sa Jerusalem, di ba? Yeah. Sa Huda na umakyat doon sa kahintilan at sinabi, maliban na niyan, kayo halasin. Halas. Ayon sa kaugalian ni Moises, hindi kayo maliligtas. Ayan. Yun yung mga nag-iglesyang Pariseyo. Di ba? Pinipilit yung batas ni Moises. Hindi alam ng marami yan. Ngayon, it's worth investigating po. Hindi namin sinasabang tama. Pero it's worth investigating. Meron po kasing ang batas ng Diyos na pinasulat niya, yung nakasulat sa Biblia, merong mga pinag-uukulan yon. Yung unang 5 aklat para sa Hudyo. Yung hula at saka yung actually yung kabuuan ng Tanak, umaanino doon sa gagawin ni Yahushua, doon sa Bagong Tipan.
umaanino yun. Pero ang kautusan na susundin natin ngayon, yung bagong tipan, kapatid Ernie. Tama. Kaya kung tayo man ay nagbabasa sa lumang tipan, sapagkat nandoon nakasulat yung hula patungkol sa darating na panahon, which is yan ang bagong tipan. Yeah. Kaya hindi pwede silang i-dissociate, no? They go hand in hand. Kailangan talaga natin din yon as a reference. Sabi nga, ang lahat ng ito'y nakasulat upang kayo matuto. Di ba? Paano natin matututunan yung Torah, yung Tanakh, yung Nibim at saka Ketubim kung hindi natin pinag-aaralan ang lumang tipan. Sa mga kapatid, kailangan po natin ang luma at bago sapagkat kinokomplement ng luma ang bago, kinokomplement naman ng bago ang lumang tipan. Kaya nga, Holy Scriptures sapagkat binubuo yan ng inspired books na 66 different books ng author ay ang Diyos sapagkat nang isulat nila yan, ang Diyos sa magitan ng kanyang Espiritu o yan ng Espiritu Santo ang pumatnubay sa mga taong sumulat na nagsisulat ng kanyang mga salita o sa nakasulat sa aklat. Na nooy wala namang aklat pa noon, di ba? Papyrus, kung saan-saan isinulat at ang panulat ay kung ano-ano mga gamit ang ginagamit noon sa bark of a tree, yung mga ganyan ng mga hanggang sa nagkaroon ng availability yung papel. Hanggang sa, ang problema nga lang kapatid na Jerel, nagkaroon ng iba't ibang pagsasalin, ang iba ay nagsalin na bias sa kanilang gusto. Kaya na magsisalin sila, binago nila, nilikot nila, pinalitan ng koma ang semicolon, pinalitan ang letra, pinalitan ng mga salita. Kaya ang tao ay, ang sabi ng ibang tao, ang Biblia ay confusing. Pero hindi confusing yan kung talagang kayo nagbabasa at inyong pinakikinggang mabuti, sinisiyasat na mabuti at pinaghahambing-hambing ang mga talata ng Biblia. Ganun po ang ginagawa po natin. Sapagkat wala na, gaya ng ating nasabi kanina, kapatid na Jeriel, wala na tayong available na original na manuscript o sulat kamay ng Old Testament sa New Testament, di ba? Yeah. Tandaan natin, yung pong lumang tipan, foreshadowing the New Testament. Yung mga kautusan doon sa lumang tipan, na po, may mga nabago doon sa New Testament. Halimbawa, yung kautusan, huwag kang mangangalo niya. Di huwag kang makikiapid, di ba? Yun ang sinasabi doon. Yeah. Ngayon, pag tumingin, yun, physical yun. Ngayon, pag tumingin ka na may masamang nasa, nangangalo niya ka na, kakasala ka na. Ayun yun. Sa makatwid, yung may mga batas doon na hindi na applicable sa panahon natin ngayon. It's no longer applicable, under the leadership of the Messiah. Kasi yung Messianic law na ang susundin natin. Katulad ng Sabat. Hindi na natin kailangan yun. Hindi na natin kailangan yun. Pero masama bang matutunan yun yung ginawa nilang Sabat? Masama. Pero gagawin ko ba yun ngayon? Hindi na. Kung yun ay ipinagagawa pa hanggang ngayon, ang unang gagawa nun ay si Apostol Pablo. Sapagkat si Apostol Pablo ay hindi lang basta Hudyo, yan ay may katungkulan sa Hudyo. Talagang saradong Judaismo ang kanyang pananampalataya. Pero nang siya'y makumberte, ang sabi niya, iniwan ko na yan, lahat ng yan. At ang aking sinunod yung kautusan na ng Panginoong Yahushua. Kapatid na Jeriel, nabanggit natin noong nakaraan ang tungkol sa pagkatuyo ng ilog Euphrates. Paano natin ito, meron ba tayong maipapakita dyan na bago tayo magwakas? Meron tayong 12 minutes na lang. Kasi ito yung itinuturo noon. Saan na ba ito? Ito yata yun eh. Yan, tignan natin ito ha. Ito, meron ako ditong kopya. Meron po tayong kopya dito. Tignan natin kung share ko. Yung sinasabi, yung sinasabing pagkatuyo ng ilog Euphrates, no? Kasi dati tayo sa iglesia na ating pinanggalingan, ano man ang sabihin nila, pinaniniwalaan po natin yun di ba? Tanggap na tanggap natin yun nang wala nang tanong-tanong. Kaya kung anong isusubo, sige. Ayan. Mapipigil pa kaya itong paghinang ito at pagbuhong ito ng Iglesia Katolika? Yeah. Atin niyang binabasa mong aklat bago natin iwan sa pahina 11. Ang pinakakagulat-gulat at napakapalaisipang pangyayari
sa nakalipas na 20 taon ay ang bigla at di mapag-aalinlangan ng paghina ng Iglesia ng Roma sa kanyang pansimbahang organisasyon at pang-ideolohiyang pagkakaisa. Dahil sa lubos na kabiglaan ng pangyayaring ito, ang kanyang paghina ay naging isang malaking kasawian. Bakit? Tuloy mo. Sa kasalukuyang kalagayan, tila walang makatwirang dahilan o pang-asahan na ang paghinang ito ay mapipigil pa. Yan, medyo nawala tayo. Anyway, yan po yung sinasabi, kapatid na Erning, na paghina ng Katoliko. Pwede nilang i-research yan. Ayan po, yung YouTube niyan, ano? Meron sa YouTube yan. Tingnan ninyo yung ang nakalagay sa YouTube, yung pagkatuyo ng ilog Euphrates na tinexto ni kapatid na Eranio Manalo. Na ang kanyang binabanggit dyan, yung Iglesia Katolika matutuyo. Yan. Kapatid na Jeriel, kung yan ay totoo, ay ang dami doon nung mamatay, nung naghihingalo, ibig ko sabihin, nung magpakita uli itong si Pope Francis, galing doon sa kanyang sakit, abay napakaraming mga Katoliko. Akala ko ba matutuyo? Hindi naman natuyo, lalong dumami yata Yeah. Alam nyo, sabi nga mas lalo pang dumami ngayon ng Iglesia Katolika Diyan lang sa Pilipinas, isang damakmak na yung Iglesia Katolika At tapos nga, yan pa nga, yung parang magiging papa pa yata, sana nga, maging papa ng Iglesia. Sabi nga, congratulations do sa kardinal ng Timbahan Katoliko diyan sa Pilipinas, si Mr. Tagle. Tagle. Yan, Tagle. Kung bagitin pa nga, Tagle, sabi nga nila, Tagle daw. Kung siya ay mahalal na papa ba, kasaysayan yun, di ba? Ngayon, ang Iglesia Katolika ay malaking relihiyon yan. Yan ang actually pinakamalaking relihiyon ngayon sa buong daigdig ng Simbahang Katoliko. At saka alam nyo, meron kayong mababasa, merong report yung Fox News na nabasa ko kanina, na yung Fox News nagre-report. I-google na lang po ninyo ito mga sinasabi namin. Maraming mga youngster dito sa Amerika, kapatid na Erning, na mga young people na from Protestantism lumilipat sa Catholicism. Yan ang kanilang sinasabi doon sa kanilang news. Kaya totoo yan, kaya hindi yan, ibig sabihin hindi natutuyo. Pero alam nyo, kung atin pong i-google, yung Euphrates. Yeah. Yung literal na Euphrates. Yan. Drying up. Euphrates River drying up. I-google nyo yan. Ano yan natutuyo? Ayan nakikita nyo yung mga picture na yan. Ayan sinasabi niyan Ayan. Ito Euphrates Yan. Music pa. Nakita nyo ba? Natutuyo? Satellite yan Satellite. So, actually, tinuro po ni kapatid na Eranio Manalo na nung daw araw, natuyo na yan. Na dumaan daw dyan yung mga hari. Ngayon, sabi niya, pag natuyo ito uli, kapag natuyo ang Katoliko, sinabi niya na yung matutuyo, Katolisismo. Di ba? Yun ang sinasabi niya. Yun daw uli ang pagkatuyo ng Euphrates. Well, yun ang paniniwala ng kapatid na Eranio Manalo. Yun ang itinuro niya. Pero yung bang natupad? Hindi. Ang natutupad yan, ang tunay, ang talagang natutuyo, yung ilog. Literal na Euphrates. Yan, yung ilog Euphrates na yun. Tinuplay yung din natin. Yan. O yun, natutuyo di ba? Ibig sabihin, kahit ngayon, tignan ninyo, pumunta kayo, may mga news ng Euphrates River, ang maraming bahagi, nagda-dried up. So, matutuyo ang ilog Euphrates,
hinuhulaan yun, pero hindi sumisimbolo doon sa sinabi ni kapatid na Eranio Manalo na yun anya ang Katoliko. At ang mga hari na dadaan, tayo daw. Yun ang sabi niya eh. Binasa niya sa Apokalipsis, yung mga haring daraan doon tayo. Hindi pa natutupad yung hula na unahan na kapatid na Erning. Yeah. Usually, itinuturo yung hula pag natupad na yung hula. Yes. Ito from 1984 ito. Time lapse of Euphrates River from 1984 to 2020. Namatay si kapatid na Eranio Manalo noong 2009. Yeah. Di ba? 2009. Pero ito time lapse hanggang 2020. Ibig sabihin, pagkatapos ng 2010, nandiyan na kapatid na Erning yung drastic drought, yung drastic na drying up of the Euphrates River. So, kung ating susuriin, yung sinasabi niya na Katoliko daw yung mangyari, una, hindi natupad sapagkat hanggang ngayon, lalo na nga itong 2025, nung mamatay itong si Francis, yung kanilang Papa Francisco, nung mamatay, makikita natin na ang bilang ng Katoliko, napakalaki. At ako, na-destino ako sa Italia napunta ho ako dyan Talaga pong pagka yung dudungaw doon sa bintana yung Papa, ako, talaga hong of people ang makikita nyo. Napakarami galing sa iba't ibang bansa. Yan po ang ano ng Papa. Ganyan siya kapopular, no? Yung Papa ng Iglesia Katolika. At saka makikita nyo sa iba't ibang dako ng mundo, sa iba't ibang sa iba't ibang bansa, makikita nyo, yun lang ipinapalabas natin, kapatid na Erning kanina, na English, yung tungkol sa na mayayaman. Yeah. Alam niyo, Catholic Church in Germany, isa sa mayaman. Catholic Church in Australia, isa sa mayaman. Katoliko yan. Mga Katoliko yan. Pero mayayaman yan. Doon nila kinukuha kung ano yung puro Catholic Church yung mayaman. Pag sinama mo, yan nga yung mga franchise, sabi nga nila parang franchise. Di ba? Mayayaman. So, ganyan ang mga simbahan na yan. Ngayon, tayo nung tayo sa iglesia, nakapagtayo tayo ng kapilya, maganda naman yung kapilya. Ang problema natin kasi yung attitude natin, hindi tayo humble Hambog. Yan tayo. Hambog natin hindi tayo humble. Ang hahambog. Sabi nga, pasensya na kayo That's who we were. Kami rin, ganyan din. That's who you are right now. Wala kayong pagmamalaki kundi yung inyong na-accomplish. Ayan yan, kapatid na Erning. Tama. Kaya itong ating tugon doon sa kailangan bang umanib, ang nakakakilala ho sa tunay na tupa ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos at ang Panginoong Yahushua lang. Yeah. Kaya is it true that membership in the INC is necessary for salvation? Ang sabi ng Kristo sa Mateo, kung sino man ang ibig na maging alagad ko, ay itanggi niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus, sumunod sa akin. Tiyakin natin. Kung ang ating sinusunod ang Kristo. Ang membership, hindi na, alam nyo, madadaya lang tayo sa membership na yan Panatag ka na maliligtas na dahil sa miyembro ka dyan. Tingnan ninyo itong mga Israelita nung panahon ni Elias. Di ba, nung yung mga sumasambang Israelita kay Baal, akala ni Elias, sabi niya, ako na lang natitira, Panginoon Sabi ng Diyos, hindi, mayroon pang 7,000 na itinira ko na hindi sumasamba kay Baal. Kaya kung ang pag-uusapan natin ay membership, ina-assume nung iba na may kasama noon sa Israel, kung sila ay kabilang sa chosen nation of God, yan ang Israel noon, ay ligtas na sila. Aba hindi. May mga sumamba pa rin kay Baal Ang may itinira ang Diyos, yun na napakakaunti labi, na 7,000 lang na hindi sumamba kay Baal. Kaya ang membership po, Diyos ang nakakaalam. Sapagkat ang sabi, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Kaya ang Diyos lang po ang nakakaalam kung sino ang maliligtas. Membership, yan ang sa mga organized religion, mga religious organization. Kailangan ng membership sapagkat diyan sila kukuha ng abuloy para kanilang i-convert sa negosyo. Kaya sabi ng apostol diyan sa Bagong Tipan, kinukwartahan lang kayo para sila ay ay magamit nila sa kanilang sariling pangangailangan, sariling tiyan.
ang kanilang mga pinaglilingkuran, sabi nga ng Biblia. Itong ating tinatalakay na ito ay hindi paninira, kundi ito'y pag-aaral para ating matiyak na ang kailangan po pagsunod sa Kristo. So, si Kristo nga bang sinusunod ninyo? Kung ang sinusunod po ninyo ay si Yahushua, na siyang tumubos sa atin, namatay sa krus, makakaasa ho tayo ng ating po na pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay sa langit. Ang magtatala nun ay hindi yung talaan ninyo dyan, kundi ang Diyos mismo ang magtatala. Siyang nagdadala sa tao Siyang nagdaragdag sa mga tao, sa iglesia o sa grupo ng mga tao na tagasunod sa ating Panginoong Yahushua. Sapagkat ang sabi ng Panginoon Diyos, siyang bugto kong anak, siyang inyong pakinggan. Kaya na mangaral ng Kristo, ang sumunod sa Kanya, yun ang mga tagasunod niya. Yun ang mga pinangakuan ng kaligtasan. Kapatid na Jeriel? Tama. Alam niyo, kapatid na Erning, pag binasa nila sa Lucas 9:35, okay, siguro kung meron kayong panulat, Lucas 9:35. Ang sabi ng Diyos doon, a voice came from the cloud saying, "This is my son." Ayun sabi ng Diyos, "This is my son, whom I am chosen. Listen to him." Nakita nyo? Siya, pakinggan nyo. Lucas 9:35. Yeah. Ibang salo niyan, then a voice from the cloud said, "This is my son, my chosen one. Listen to him." Ayan. Sa English Standard, and a voice came out of the cloud saying, "This is my son, my chosen one. Listen to him." Ito pa, sa Berean Standard Bible, and a voice came from the cloud saying, "This is my son, whom I am chosen. Listen to him." So, sa lahat ng salin, ang sabi ng Diyos, ito yung anak ko, sinisinta kong anak. Ito yung pinili ko, sinisinta kong anak. Sa Kanya kayo makinig. Diba? Kapatid na Jeriel, ito ngayon yan. Ang Kristo ay nasa langit na. Paano natin madidinig siya? Ang sabi nga doon, sa ibang talata ng Biblia, ang nakikinig sa inyo, sa akin nakikinig. Ang nakikinig sa akin, sa Diyos nakikinig. Di ba? Ang nagtatakwil sa inyo, akong itinatakwil at tinatakwil ang Ama. Ang makatwid dito sa mundo, mayroong tagapangaral. Nung ang Kristo umakyat na sa langit, ang kanyang mga tagasunod doon, 120 lang, ang mga nagpatuloy sa pangangaral, ang mga alagad niya. Di ba? Araw ng Pentecostes, wag muna kayong umalis diyan hanggang sa matanggap niyo yung Espiritu Santo. Nung matanggap nilang Espiritu Santo, nangaral sila, ang unang mga naakit, 3,000, sunod ay 5,000, kaya ang bautismo noon, araw-araw na, kapatid na Jeriel. Kaya sa panahon natin ito, bago dumating ang Kristo, sa rapture, meron ding magtataguyod sa aral niya. Yan ang inyong siyasatin. Hindi yung taas. Kailangan tanungin Magtanong at saka makinig at magsiyasahe. Yung bang mensahe noong kailangan po message ang pakinggan. Yung message, yung bang mensahe na itinuturo ng ministro, yung ba yung nakasulat? Ayun ang tanong. Katulad yan, meron kayong ang tinatalian sa lupa, tinatalian sa langit. Ang konklusyon, kaya pag itinala ka ng pamamahala, itatala ka rin sa langit. O teka muna brother, ang sabi diyan tali. Bakit naging tala? Di ba? Kaya mahalaga talaga na magsiyasat. Alin na sagutin yan Alam nyo, napakarami nang nakikinig dito sa ating programa at maraming nagtatanong sa atin, bakit ayaw daw sagutin ng iglesia? Hindi nila sagutin. Hanggang ngayon. Ayaw nila aalis kayo dyan di ba? Yung kasi nilikot nila yung Biblia. Sabi nga, tinuturo pa ng iglesia, ni tuldok ni kudlit, huwag nyong ibabawas yan letra yung ibinawas, hindi lang tuldok nung yung letra, inalis yung letter I, pinalit yung letter A, naging iba na yung meaning. Hindi maganda po yun. Kaya dapat talaga magsiyasat po kayo, katulad ng ginagawa po natin ngayon, para kayo po at tayong lahat ay mapawasto ang ating paglilingkod at ang ating pagsunod ay nakabatay sa kalooban ng Diyos. Kapatid na Jeriel, tayo po ay natatapos na, tumaasa tayo ng ating mga tagapakinig ay hindi magsasawa, kundi sila'y patuloy na makikipagsiyasat na katulad natin ating hinahanap sa talata ng Biblia ang mga aral ng Diyos at ating pinaghahambing at ating matiyak bandang uli ng aral ng Diyos na ating sinusunod ay yun talagang totoo. Hindi aral na sabi, aral ng Diyos, quote and quote, pero hindi pala, aral pala nila ang kanilang itinuturo sa tao. Kaya yung is it true that membership in the Iglesia ni Cristo is necessary for salvation? Hindi yung membership.
yung pagsunod kay Sunod, Yahusha. importante. Oo. Pagsunod. So, pag sumunod ka, yung tama sinunod mo, then magiging bahagi ka ng katawan ni Yahusha. At ang nakakaalam nun, hindi ho kami. Hindi ho kami. Ang Kundi si Kristo at Yahusha ang Ama mismo. lang. Oo. Okay Ganyan. na, manalangin po tayo, kapatid na Jeriel. Ama naming Yahuwah, maraming salamat po sa iyo. Patuloy kang nahahabag sa amin. Pagpalain mo kami. Pagpalain mo ang lahat ng taga-subaybay ng programang ito. At ang mga recorded na programang amin pong naisagawa na ay makarating sa kanila at magsiyasat ang marami at kung kanilang maunawaan, sampalatayanan dahil sa kanilang siniyasat mabuti, sila po'y makasama sa tunay na paglilingkod sa iyo. Ama naming Yahuwah, maraming salamat sa iyong pagpapala. Dalangin namin ang mga pinuno ng pamahalaan, sa mang dako sila naroon, ang bawat bansa, ang bawat relihiyon, may mga namumuno rin. Tulungan mo po sana na ang ituro nila ay iyong kalooban mo. At ituro rin nila na kailangan huwag silang humiwalay doon sa itinayo ng aming Panginoong Yahusha na iglesia. Na yun ang hinulaan, na yun ang lumitaw sa malayong silangan at nakarating dito sa malayong luran. At ngayon ay nasa iba't ibang daigdig na ng panignan ng mundo. Tulungan mo po sana na makilala rin ng marami ang pangalan mo sapagkat yan po ay napakahalaga na maalaman sapagkat gaya nga po ng sinabi mo, aming Ama, na ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak, alam ang pangalan mo. Sumasampalataya kami na dinidig mo po ang aming panalangin at pinatawad ang aming kasalanan sa pangalan ng Panginoong Yahusha na aming tagapagligtas. Amen. Okay. Po, kapatid na Erning. Sige po, hanggang sa muli, mga kapatid.